Maganda ang presentasyon namin ay tungkol sa alamat na maragtas, ang kasaysayan ng 10 dato sa Borneo. Ang sinugbuhan ay isang pulo sa panay na ang mga nakatira ay ang mga ita. Ito ay pinamumunuan ni Dato Pulpulan at nagpasya si Dato Pulpulan na isalin ang kanyang kapangyarihan ni Dato Maricodo. Ang mga ita ay nabubuhay sa pamamagitan ng pangingisda at pagtatanim. Ang kanilang gusto o paboritong pagkain ay usa, baboy ramo, butiki, kusa, at isda, at iba pang mga hayop na makikita sa ilog at gubat. Sila ay naniniwala na ang sinumang magkasakit sa kanila ay gawa ng masamang espiritu. Ang mga ita ay magagalang sa bawat isa, walang inggitan. Ang dato ang siyang lumulutas ng lahat ng alitan o suliranin ng bawat isa. Ang 10 dato sa Borneo: Dato Puti, Dato Sumakwel, Dato Bangkaya, Dato Paiburong, Dato Paduhinog, Dato Dumungsol, Dato Lubay, Dato Dumangsil, Dato Dumalugalog, Dato Valenzuela. Galit at pagamuhi ang nadama ng mga ita nang dumaong ang mga dato sa panay, sapagkat sa maayos at makataong pagkikipag-usap ng ginawa ng mga dayuhan kay Dato Maricodo. Kaya sila ay nagkasundo na. Ang mga ita ay naganda ng pagkain dahil sa kanilang pinapakitang kagandahang loob. Bilang kabayaran sa lugar ng napagkasunduan, binigyan ni Dato Puti si Dato Maricodo ng isang gintong salakutat, isang batiyong ginto na may timbang na 50 basin. Malandog ang pangalan ng napiling lugar ng mga dayuhan na ayon kay Dato Puti na hindi niyang batid ang kalagayan. Umalis si Dato Puti ng kanyang mga kasamahan. Bumalik siya sa Borneo. 7 dato ang naiwan sa panay sa pamamahala ni Dato Sumakwel. Si Dato Sumakwel ay isang matalino at mabagsik na dato. Ang sinumang mag-asala ay pinarurusahan. Pinuputol ang kamay ng sinumang magnakaw, at ang mga tamad ay pinagbibili ng isang alipin o kaya'y pinuputol ang kamay. Pinagagawa ng ibang lupa. Bulalakaw ang pangalan ng kanilang Diyos na matagtagpuan sa bundok ng Madias. Naisipan ni Dato Sumakwel ang magpunta sa bundok na kinalagyan ni Diyos na si Bulalakaw. Umalis siya na walang dalang gamit, pati asawa niya, na ipinagbilin kay Gurong-Gurong, na kanyang pinagkatiwala ni Dato Sumakwel. Asa naman Gurong-Gurong? Then, ipinahanda niya ang lahat niyang gamit sa paglalakbay niya. Dibatid ng kanyang asawa na iyon ay isang pakana lamang. Pinatawag ni Kapinangan si Gurong-Gurong upang utusan daw subalit sa bahay. Siya ay nakahiga na talagang hinihintay si Gurong-Gurong. Si Dato Sumakwel ang pumatay kay Gurong-Gurong. Ipinatapon ni Dato Sumakwel ang kanyang asawa sa gitna ng dagat. Subalit ang kanyang inutusan ay nagdadalang habag, kaya't dinala na lang siya sa malayong lugar at doon siya iniwan. Lumipas ang maraming taon, di malilimutan ni Dato Sumakwel ang nangyari sa kanya. Si Sumakwel ay minsang naglalakbay upang maghanap ng mga pananim, at di niya inaasahan na nakarating siya sa kinalagyan ni Kapinangan. Si Alayon at Sumakwel ay pinaglagpit ng kanilang mga kasamahan.
Si Alayon ay umiiyak dahil sa napipintog pag-alis ni Sumakwel. Si Alayon at Sumakwel ay pinaglapit ng kanilang mga kasamahan at humantong sa kasalan. Sa nakalipas na maraming taon, nalilimutan na ni Sumakwel ang mukha ng kaniyang asawa at di nakilala ni Dato Sumakwel ang mukha ng kaniyang asawa at di nakilala ni Dato Sumakwel na ang kanyang pinakasalan ay si Kapinangan. Mga buniyo, bakit mga dato? At dito nagtatapos ang alamat ng Maragtas. Pus na.